Alam mo dati na pagka pumasok na yung Burr months, ramdam mo na agad na Pasko na sa buong Pilipinas. Hindi po kahit saan ka lumingon, sa kanto, sa mall, sa jeep, sa FX, sa barangay hall, mga sari-sari store, may ilaw yan. May parol, may mga kanta ng pangpasko, may mga nangangaroling na rin sa background. That's the Philippines that I grew up in. That's the Christmas spirit that I've always loved. Pero ngayon 2025, iba yung vibe natin eh. Ang tahimik natin, parang may kulang, iba eh, para tayong pagod, ganon. These past months, napansin ko guys, wala halos Christmas tree, wala halos mga Christmas lights, hindi mailaw. And even us, Filipinos, pakiramdam ko, pagod tayo, ang tahimik natin, para tayong resigned, ganon. Feels like something's heavy sitting on us as a nation. And honestly, sa observation ko, malaking parte nito, yung chaos, yung mga corruption issues natin, the never-ending corruption issues na kinakaharap ng bansa natin ngayon. The uncertainty, yung mga tension natin, yung mga frustrations natin as a nation, parang naapektuhan na rin yung kultura natin, pati yung spirit ng Pasko sa ating mga Pilipino. Nakakalungkot lang. The Philippines used to be known for having the longest, loudest, and happiest Christmas in the world. Pero ngayon, parang bigla siyang naputol. Parang meron tayong sugat na sugat ka na lalo kapag sinusugatan, kaya lalong hindi gumagaling. Nakakapanlumo, nakakatamad magpasko. But you know what? Kahit ganito, meron pa rin mga bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Whenever I see people showing up like the trillion peso march, mga taong lumalaban pa rin, mga taong hindi pa rin nakakalimot, mga tao na pinapaalala pa rin na hello, meron pa rin kayong pananagutan, hindi pa rin namin yan nakakalimutan. Paipaalala dun sa mga nasa pwesto na hindi namin nakakalimutan yung pinaggagawa nyo. Sana makabangon tayo, di ba? Sabi nga ni Coco Martin, love, joy, hope, di ba? Kung tinatamad kang magkabit ng Christmas tree ngayon o ng Christmas light sa bahay mo dahil sa mga nakakatamad na balita dito sa Pilipinas, sana hindi. So, ikabit mo pa rin yung Christmas tree mo, maglagay ka pa rin ng Christmas light because Christmas is for your family. Deserve pa rin natin mag-celebrate ng Pasko kahit napapaligiran tayo ng mga kurakot sa gobyerno.